Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan na po tayo mga kaubayan. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong si Congressman Kiko Barsaga mga kaubayan ay muli pong napatawan ng suspension mga tambay. Nasuspindi na namang muli sa ikalawang pagkakataon. Pero ayon po rito sa isa pong congressman na nanalo pa, kabayan, na tinatawag pong Abante at meron din pong bansag umano na Atras Abante, mga kabayan. Ayon po sa kanya, ay hindi daw po sapat ang suspension lang kay Kiko Barsaga. Pero pasasagutin din po natin si Jency kung anong klaseng politiko raw po itong si Abante ayon kay Jency. Unahin po yung batang Jency po. Alam mo, Jensen yata yung mga tambay. Galit na galit po kay Abante yon. Pakinggan po natin siya mamaya. Unahin po muna natin itong si Pastor Abante, mga kababayan, sa kanyang pahayag. Member din ako ng Committee on Ethics. Talagang pinag-usapan namin. Ako talaga ang gusto ko diyan expulsion na yun. Okay. Kasi you can suspend him. Hindi naman titigil magsalita yan eh. Magsasalita pa din yan eh. Alright. At meron pa nagsasabi na sana maging compassionate kami because he has a para bang neurotic attitude. Sabi ko, he does not believe that he has a mental a mental problem. Hindi siya naniniwala dun eh. Ano po kung masasabi nyo sa sinasabi ng iba na freedom of speech? We allow that. In fact, sinabi ko pa nga, na kapag pinilit natin siya na magkaroon ng medical expert na tumingin sa kanya, that might even violate his rights as a person. So, nasa kanya yun eh. Nasa kanya. He can still speak outside Congress, but not inside Congress. Yan po mga tambay. Kung si Abante raw po ang tatanungin, ay kailangan tuluyan na po yan. Ma-spell o masibak, mga kabayan. Pero pasagutin po natin si Jency, mga tambay. May sagot po si Jency dyan eh. Ito po, set up ko lang po. Yung sagot po ni Jency dito po kay Abante, mga kabayan. Ibang klase po itong mga tao na ito. Pagka po hindi ka magnanakaw at bago kang congressman at hindi ka magnanakaw, siyempre, at nakita po ng batang congressman ang grabing pagnanakaw po, talamak, massive na korupsyon, nakita po. Ayan po, ang nangyari, pinuruhan po siya. Dahil nga po kailangan daw po patingnan si Barsaga, mga kabayan. Dahil nga po, hindi nila katulad. Kailangan kasi katulad nila umano. Ito po mga tambay si Jency. Babanatan po si Abante ng batang Jency. Set up ko lang po. Lagyan natin ng sounds. Walang sounds eh. Ito na po si batang Jency, mga kababayan. Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon. Si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Hindi niya napaghihiwalay ang tama't mali. Akalanin mo, binabaha ang Luzon. Ang palpak na flood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigahan niya, nasa Davao. Gago! Hindi ako matatakot kahit mamatay ko ngayon. Hindi ako matatakot na mamatay. Hindi ko pagsisisihan na nagsasalita ako ng katotohanan laban sa mga politikong buhaya na yan. Kasi kung walang magsasalita, walang mangyayari sa ating bansa. Kaya magtulungan na lang tayo para mapatalsik ang mga buhaya na yan sa gobyerno natin. Akalaanin mo, merong mga taong natutulog na hindi nakakakain. Meron palang mga anak ng kontraktor na kumakain na nagkakalaga ng 759,000. Isang kainan lang. Hindi na sila nahiya. Putang ina mo! Ang mga anak ng kontraktor na hindi nahihiya kumain sa kabanang bayan, gago, inutil, tarantado, putang ina yung lahat. Yan ang dapat sa inyo Ayan, nagalit na po si Jency. At galit na galit po sa mga anak ng contractors at galit na galit po kay Abante. At sinabi pang utak hipon na kasama raw po ang pu o tae. Excuse me po sa kumakain, mga kabayan. Ganyan po ang ayaw po nilang marinig.
Hindi po nila magugustuhang marinig po yan mga kababayan. Yung real talk po. Kung ano po ang nangyayari at kung ano na po ngayon ang Kongreso. Kung ano na po sila ngayon mga kababayan. Hindi po nangyari na ganyan po katalamak ang korupsyon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At syempre po, ipinakita rin po sa social media ang mga ari-arian ni Abante. Ito po mga kababayan. Tingnan po natin. Yan po ang mga ari-arian ni Abante. Matindi po mga tambay. Mga politiko. Nagmamahalang mga relo. Mga kababayan, milyones. Mga relo pa lang. Yan. Grabe po. Sasakyan ni Abante. Milyon. How many millions? Yan po ang mga kapita-pitagan po kasama si Stella Kimbo. Mga kababayan. Grabe, no? Isang pastor. Mga kababayan. Talagang maging congressman ka lang. Talagang yayaman ka bilang congressman. Lalo-lalo po kung hindi ka magnanakaw. Kaya nga po galit na galit po sila kay Kiko Barsaga. Dahil si Kiko Barsaga, mga kababayan, ay hindi po yata nila katulad. At binubunyag po sila ni Kiko Barsaga. Biriin nyo po, relo pa lang. Relo pa lang ni Abante. Hindi na bababa sa 2 milyon mahigit. 2.8 million. Relo pa lang. Mga kababayan, isang pastor. Mga kababayan, grabe, no? At grabe rin po ang insertion niyan. How many billions? Pero kailangan po si Kiko Barsaga ang turuan ng leksyon. At kailangan po patingnan ang isip ni Kiko Barsaga. Dahil yung isip ni Kiko Barsaga ay hindi pa po lason. Hindi pa nalalason ng sistema ng korupsyon nila umano. Mga kababayan, ganyan po katindi ang sistema. Mababago lang po yan at magkakaroon po ng takot ang mga buhayan na yan. Kasi ngayon po wala po silang takot eh. Wala po silang takot magnakaw umano. Dahil nga po, pati po kasi sa taas ay may issue rin po ng pagnanakaw umano. Paano sila matatakot? Kasabwat din po yata nila umano. Kaya nga po, baon tayo sa utang eh. Baon po tayo sa utang na sino po ang nakikinabang mga kababayan. Grabe na po ang utang ng ating bansa na sila po ang nakikinabang yata. Mga kababayan, ito po. Napakalaki na po ng utang ng bansa, mga kababayan. Grabe na po kalaki ang utang ng bansa na wala pong nakita ang mga Pilipino kung saan napunta ang mga inutang po. Kaya nga po, grabe po, 17.71 trillion na po ang utang ng bansa, mga kababayan. Noong 2024 po ay 16.05 trillion na po ang utang. Ngayon po, tumaas na naman po. Naging 17.71 trillion na po. Na wala po tayong nakita. Kaya nga po, ano po sabi ng ating mga kababayan? Ito po. Ito po daw. Saan daw po kaya napunta yung mga inutang? Yung pinopost po ng ating mga kababayan sa social media. Ano po sabi? Yung mga inutang daw po. Nagtatanong po ang ating mga kababayan, saan daw po ba napunta yung mga inutang? Multong proyekto? Bulsa ng politiko? Bulsa ng kontraktor? O all of the above? Mga kababayan, grabe no? Saan daw po kaya napunta yung mga inutang? Multong proyekto? Bulsa ng politiko? Bulsa ng kontraktor? O all of the above? Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang nakita po natin, grabe po. Kawawang mga Pilipino. Kawawa tayong mga Pilipino. Kawawang mga OFW. Ang ating mga buwis, mga kababayan, at pati ang mga inuutang nila, ay hindi man lang po natin nalasap at nakita. Napakalalaking numero ng pera. Kaya nga po ang tanong ng ating mga kababayan, saan napunta? Sa bulsa ng politiko? Sa bulsa ng sinasabing sa multong proyekto? Imposible naman po yun. Na doon po mapunta yun. Siyempre sa bulsa ng politiko yun. Umano. Yan po mga kababayan, ang napakagaling na congressman na wala pong baho umano. Mga kababayan.
At hindi po matatawaran ang kanyang kayamanan na o mano. Ibang klase po. At malinis na malinis po itong pastor na ito. At ang marungis lang po na politiko na dapat pong turuan at dapat na daw pong tuluyang masibak ay si Congressman Barsaga na wala pang issue ng korupsyon dahil bagitong-bagito pa bilang congressman, mga kababayan. Samantalang sila mahaba ng tahid, makakapal na po ang mga pagmumuka, mga kababayan. Kaya nga po na real talk po sila ni Batang Gen Z, mga kababayan, at tinawag pa siyang utak hipon. Mga kababayan, ang utak daw po ay kasama na ang tae. Excuse me po sa kumakain. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Jake kay Eric Hershio ng Canada, kay Balance Vision TV, Gayat Shena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Annie Jo, ako si Pilam, at si Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kababayan. Ingat po kayo. Lalo po sa inyo po mga paggawa, mga kababayan. At syempre po, yung ating po mga dasal, dire-diretso lang po tayo pagsamasamahin po natin ang ating mga panalangin na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. Taste lang po tayo. God bless po sa inyong lahat. Paalam. Bye-bye.